Breaking news mga kabayan, isang matinding revelasyon ang inilabas ng PCIJ. Umabot umano sa 1.2 trillion pesos ang allocables na konektado kina Representative Sandro Marcos at former Speaker Martin Romualdez. Ito ang tinawag na bagong muka ng pork barrel. At ngayon ay sinusuri ng mabuti kung paano umikot ang bilyon-bilyong pondo sa loob ng pambansang budget. Ikalawa sa ating mga balita, isang bagong investigasyon ang isinulong sa Kongreso matapos ihayag ng Makabayan Block ang nasabing 4.4 billion pesos na bahagi ng 51 billion peso anomaly na konektado sa pamilya Duterte. Hiniling nila sa ICI na busisiin ang mga proyekto sa Davao City na umano'y may direktang ugnayan kay Representative Paulo Pulong Duterte. At panghuli sa ating mga latest update, kumikilos na ang gobyerno para mahanap ang mastermind ng flood control scandal na si Zaldico. At ngayong araw, kinumpirma ng DILG na hihingi na sila ng tulong sa Portugal para matukoy ang kanyang lokasyon. Isang international coordination ang binubuo ngayon upang masakal ang galaw ni Ko at mapabilis ang kanyang pag-aresto. Bago tayo magpatuloy, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay po ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa gitna ng patuloy na issue ng korupsyon sa bansa, isang malalim na investigasyon ang nagbigay ng pangalan at numero sa isang sistema na matagal nang ibinubulong sa mga pasilyo ng kapangyarihan. Ayon sa isang ulat ng Bilyonaryo News Channel na base sa isang groundbreaking report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, mayroong isang bagong sistema ng pondo na tinatawag na allocables. Ano itong allocables? Sa papel, ito ay mga automatic funds mula sa DPWH para sa mga proyektong pang-infrastruktura na nakatuon sa social development. Ngunit para sa PCIJ, ito ang bagong muka ng pork barrel. At sa listahan ng mga nakinabang sa sistemang ito, dalawang pangalan ang nangunguna, kaya't tinagurian silang alleged pork barrel kings. Ang numero 1, ang anak ng Pangulo at House Majority Leader na si Congressman Sandro Marcos. Ang ikalawa sa numero, ang pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. At hindi biro ang mga numerong pinag-uusapan. Ayon sa PCIJ, mula sa kabuang 1.2 trillion na halaga ng allocables mula 2023 hanggang 2025, 15 bilyong piso ang napunta kay Congressman Sandro Marcos at 14 na bilyon naman ang napunta kay Congressman Martin Romualdez. Kung pagsasamahin, mahigit 30 bilyong piso para sa dalawang magkamag-anak. Nang tanungin ang palasyo tungkol dito, ipinahayag nila ang kanilang tiwala na kayang sagutin ni Congressman Sandro ang mga isyong ito. Pero paano nga ba gumagana ang sistemang ito? Dito na pumapasok ang isang misteryosong formula na tinawag na BBM Parametric Formula o Baseline, Balanced, and Managed Formula. Ang sistemang ito ay nagsimula noong 2023 sa ilalim ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. At ang pinakakritikal na detalye, ayon sa mga whistleblower, iisang tao lang daw ang nakakaintindi sa komplikadong formulang ito, si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ang proseso ay tila isang multi-layered na laro. Nagsisimula raw ito sa mga district engineer na siyang magbibigay ng listahan ng mga posibleng proyekto sa mga kongresista. Pagkatapos, ang kongresista ang mamimili mula sa listahan. Ngunit ang huling salita, ang may hawak ng bola, ay nasa kamay pa rin ni Yusek Cabral. Siya ang magpapasya kung magkano at anong mga proyekto ang i-endorso sa DBM. Maging ang whistleblower na si dating Yusek Roberto Bernardo ay umamin na hindi niya alam kung paano ginagawa ang computation ng allocable na nagpapakita kung gaano kasekreto at kontrolado ang sistema. At dito na lumabas ang pinakapolitikal na aspeto ng issue. Sa pagsusuri ng PCIJ, isang malinaw na pattern ang kanilang nakita. Habang umuulan ng bilyon-bilyong pondo sa mga distrito ng magkamag-anak na Marcos at Romualdez, ang mga kongresistang kaalyado naman ng mga Duterte ay tila tinuyo. Ayon sa report, wala ni isang allocable project ang napasa sa 2025 budget para sa mga Duterte allied lawmakers tulad ni na Congressman Paulo Duterte, Isidro Ungab, Pantaleon Alvarez at Kaimer Olaso. Zero. Isang malinaw na indikasyon na ang allocables ay hindi lang isang simpleng sistema ng pagpopondo, kundi isang makapangyarihang sandata para sa political reward at punishment.
Ang revelasyong ito ay nagbubukas ng isang mas malawak na tanong. Ito ba ang bagong Pilipinas na ipinangako o ang lumang sistema lamang na may bagong pangalan at bagong mga hari? Habang patuloy na lumalalim ang mga investigasyon sa buong bansa, isang partikular na lugar ang unti-unting nagiging sentro ng atensyon, ang Davao City. Ayon sa isang ulat ng DZMM Teleradyo, sa isang panayam kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, formal na nilang inihain bilang isang House Resolution at isinumite sa ICI ang isang request para sa isang malalim na investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects sa distrito ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Ipinaliwanag ni Tino na ang kanilang hakbang ay nag-ugat sa kanilang sariling pag-aaral. Bagamat ang kanilang request ay isinumite kamakailan lang, ang kanilang pagsisiyasat ay nagsimula na noon pa, bago pa man pumutok ang mga revelasyon ni Saldico at Yusek Bernardo. Ang kanilang unang pinagbasehan, ang mismong sumbong sa Pangulo website ng gobyerno. Sa kanilang pag-scan sa mga ulat, may mga proyekto na agad na nagpakita ng mga red flag. Dahil dito, humingi sila ng karagdagang impormasyon mula sa DPWH at habang mas marami silang nakukuhang datos, mas lumalabas ang isang nakakabahalang pattern ng mga posibleng anomalya. Pero ano nga ba itong mga red flag na kanilang nakita? Idinetalya ni Tino ang ilan sa kanilang mga natuklasan sa 121 flood control projects na kanilang sinuri sa Davao City mula 2019 hanggang 2022. Na may kabuuang halaga na 4.4 billion pesos. Una, mayroon silang nakitang dalawang kontrata na overlapping o tila nagsasapawan. Ibig sabihin, dalawang magkaibang proyekto na may magkaibang pondo. Ngunit ang specifications sa kontrata ay nagpapakita na ang kanilang sakop ay iisa. Pangalawa, mayroon ding kaso ng double funding na nakita nila sa mismong General Appropriations Act. Isang proyekto na may parehong pangalan ang dalawang beses na pinunduhan. Pangatlo, at isa sa mga pinakakaraniwang modus ay ang mga proyektong itinayo sa maling lokasyon at may malaking kakulangan sa sukat. Ikinuwento niya ang isang halimbawa, isang revetment project na dapat sana ay may habang 300 metro, ngunit ang itinayo ay 150 meters lang, kalahati lang ng sukat nito. Ngunit ang bayad, buo pa rin. Isang malinaw na kaso ng shortchanging o gross overpricing. At panghuli, mayroon din silang natuklasan na 10 kontrata na iginawad noon pang 2020. Ngunit hanggang ngayon, pagkatapos ng halos 5 taon, ang status sa DPWH ay ongoing pa rin o hindi pa tapos. Ang lahat ng ito, ayon kay Tino, ay sapat na basihan para magsagawa ng isang mas malalim na investigasyon at mahalagang linawin. Ang kanilang sinuri ay isang maliit na bahagi pa lamang. Ang 4.4 billion peso na ito ay bahagi lamang ng mas malaking 51 billion pesos na halaga ng mga infrastructure projects sa distrito ni Congressman Duterte mula 2020 hanggang 2022 ayon sa naunang pahayag ni Yusek Cabral sa isang committee hearing. Pero hindi lang ang mga proyekto ang kanilang tinututukan, maging ang mga kontraktor sa likod nito ay kanilang sinisilip. Kabilang na rito ang Genesis 88 Construction, isa sa mga top contractor sa Davao. Ayon sa kanilang investigasyon, 10 kontrata na nagkakahalaga ng mahigit 700 milyong piso ang napunta sa kumpanyang ito. At dito na pumasok ang mas mabigat na issue. Ang may-ari ng Genesis 88 ay hindi lang isang simpleng negosyante. Siya ay ang dating presidential assistant ni dating Pangulong Duterte at isa sa mga top campaign donor ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Isang malinaw na koneksyon sa politika na ayon kay Tino ay posibleng paglabag sa batas. Ipinaliwanag niya na ayon sa batas, bawal mag-donate sa isang kampanya ang isang government contractor, direkta man o hindi direkta. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatakdang humarap si Congressman Pulong Duterte sa ICI. At dito, kinuwestiyon ang posibleng paghiling nito ng isang executive session. Para kay Tino, ang ginawang pag-livestream ng pagdinig ni Congressman Benji Agaraw ay isang magandang halimbawa na dapat tularan. Umaasa siyang sa pagharap ng mga malalaking pangalan tulad ni na Congressman Duterte at Majority Leader Sandro Marcos. Mananaig ang transparency at hindi ito itatago sa publiko. Tinalakay din sa panayam ang planong paghahain muli ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ni Tino na kung magdesisyon ang mga complainant na muling isampa ang kaso, handa silang muling mag-endorso nito. Ang mga hakbang na ito ng Makabayan Black ay nagpapakita ng isang malinaw na paninindigan.
Ang investigasyon sa korupsyon ay hindi dapat mamili ng pangalan o kulay politika. Mula sa mga kontraktor na pinangalanan na hanggang sa mga proyekto sa mismong baluarte ng mga Duterte, ang panawagan ay iisa. Walang dapat itago at walang dapat makalusot sa pananagutan. Ang mga kaganapan sa likod ng bilyon-bilyong pisong flood control scandal ay patuloy na nagiging masalimuot at mas mainit. Ayon sa isang ulat ng DZMM Teleradyo, sa isang eksklusibong panayam, nagbigay ng mga kritikal na update si DILG Secretary John Vic Remulla sa iba't ibang issue na bumabalot sa bansa mula sa mga tiwaling pulis na nagnakaw ng ebidensya hanggang sa pagtugis sa mga high-profile na personalidad na nagtatago sa ibang bansa. Unang tinalakay ang isang nakakahiya at nakakagalit na kaso sa loob mismo ng hanay ng kapulisan. Ito ang kaso ng 6 na pulis na sangkot sa pagnanakaw ng budel money na ebidensya. Kinumpirma ni Remulla na ang mga pulis ay nasa restrictive quarters na at nasampahan na ng kasong kriminal. Ayon sa kanya, napakatibay ng ebidensya laban sa kanila, lalo na't mayroon ng isa sa kanila ang umamin at idinetalye kung paano nila pinaghatian ng pera. Ikinuwento ni Remulla ang punot dulo ng kaso. Isang operasyon sa Bataan ang nakakumpiska ng 141 milyon pesos bilang ebidensya. Ngunit nang ilagay ito sa kustodya at muling isauli para sa investigasyon, 128 milyon pesos na lang ang natira. Ang nawawalang 13.5 milyon pesos ay pinalitan lang ng budol money o mga pekeng papel na ginupit na parang pera. Isang malinaw na kaso ng kabulukan sa loob mismo ng hanay na dapat sanay nagpapatupad ng batas. Mula sa mga tiwaling pulis, napunta ang usapan sa pinakamalaking isda na kanilang tinutugis ngayon, ang itinuturong mastermind ng flood control scandal na si dating Congressman Zaldico. Inilatag ni Secretary Remulla ang kanilang kasalukuyang estratehiya para mahuli ito. Sa ngayon, si Ko ay nasa ilalim na ng Blue Notice ng Interpol, isang international alert para sa pag-monitor sa kanya. Ngunit may isang malaking problema na nagpapahirap sa kanilang operasyon. May 2 passport si Ko, isang Pilipino at isang Portuguese. Kapag ginamit niya ang kanyang Portuguese passport sa pagbiyahe, hindi siya lalabas sa Blue Notice system ng Interpol, kaya malaya siyang nakakagalaw sa Europa. Kaya naman, gumagawa na raw ng paraan ng gobyerno para ipakansila ang kanyang Filipino passport. At ang mas mahalaga, formal na silang aapila sa gobyerno ng Portugal para i-turn over sa Pilipinas si Zaldico. Ngunit paano kung tumanggi ang Portugal dahil wala tayong extradition treaty sa kanila? Ayon kay Remulla, hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asa. Ginamit niya bilang halimbawa ang kaso ni Arnie Teves kung saan pumayag ang Timor-Leste na i-turn over siya sa Pilipinas kahit wala ring formal na extradition treaty. Umaasa si Remulla na makakatsamba sila at gagawin daw nila ang lahat ng legal na paraan para mapauwi si Zaldico. Tinanong din kung pag-iisipan ba ng gobyerno na mag-alok ng reward money para sa ikadarakip ni Ko, tulad ng ginawa sa kaso ni Cassandra Ong. Ngunit para kay Remulla, hindi raw ito magiging epektibo sa isang taong tulad ni Ko. Ang kanilang tunay na sandata, ayon sa kalihim, ang social media at ang mga Pilipino sa buong mundo. Nanawagan siya sa mga Pilipino na paliitin ang mundo para kay Zaldico. Saan man daw ito pumunta, dapat ay kunan ito ng litrato at i-upload sa internet. Ang layunin ay hindi para arestuhin siya ng mga ordinaryong mamamayan, kundi para i-pressure siya, ipahiya siya sa buong mundo at ipakita sa lahat kung nasaan ang taong sangkot sa malawakang pagnanakaw habang nagpapasarap sa buhay sa Portugal. Ikinuwento pa niya na ang huling beses na nakita si Ko ay noong nakaraang buwan, nang kumain ito sa isang restaurant at agad na nakuhanan ng litrato ng mga Pilipino. Ngunit sa ngayon ay mahirap na siyang makita dahil nakatira umano ito sa isang exclusive at mahigpit na gated community, kaya inaabangan na lang nila na muli itong lumabas. Sa huli, inilarawan ni Remulla si Zaldico sa isang napakamakahulugang paraan, isang individual na mayaman ngunit mahirap. Inilarawan niya ito bilang a poor man with a lot of money, isang individual na may napakaraming pera, ngunit hindi kayang bilhin ang sariling kalayaan at kapayapaan ng isip. May 2 umano itong helicopter na nagkakahalaga ng tig-1 bilyong piso at isang private jet, ngunit hindi naman niya magamit dahil nagtatago siya. Ang kanyang pera, ayon kay Remulla, ay para na lang sa pagkain. Tinalakay din sa panayam ang ginawang mga raid sa mga ari-arian ni Zaldico, tulad ng kanyang napakalaking 600 square meter na condo unit sa Shangri-La sa The Fort
at sa kanyang mga hotel tulad ng Midas Hotel at Misibis Bay. Lahat umano ng kwarto ay isa-isang binuksan para hanapin siya at ang mga posibleng ebidensya. Bukod kay Ko, napag-usapan din ang kaso ni Cassandra Ong na ayon sa huling impormasyon ni Remulla ay nakabalik na umano sa Fujian, China. Kaya mahirap na ring itong habulin. Nagbiro pa ang kalihim na ang dahilan daw ng pagpunta nito sa Turkey ay para magpatanim ng buhok. Isang biro na nagpapakita kung gaano kababaw para sa kanila ang mga dahilan ng pag-alis nito sa bansa. At sa huli, ang pinaka-controversial na usapin, ang umano'y warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court o ICC. Dito, binasag na ni Secretary Remulla ang katahimikan at idinitalye ang eksaktong nangyari. Ayon sa kanya, isang digital copy nga ng warrant ang ipinakita sa ombudsman. Ngunit, at ito ang pinakamahalagang detalye, hindi ito isang verified digital copy. Pagkatapos nito, wala raw anumang formal na dokumento na ipinadala sa Department of Justice o sa Center for Transnational Crimes. Dahil dito, wala silang actionable document. Sa mata ng batas ng Pilipinas, ang warrant na iyon ay hindi pa umiiral. Ipinaliwanag pa niya na ang sitwasyon ngayon ay mas komplikado dahil sa isang bagong ruling ng Korte Suprema na naglilinaw sa proseso ng mga repatriation. May mga legal na tanong na kailangang sagutin. Itinuturing ba ng ating batas ang ICC bilang isang state? Saan dapat dumaan ang request? Sa Interpol ba o sa DOJ? Ang mga tanong na ito ay kailangan munang malutas bago pa man kumilos ang gobyerno. Ang mga revelasyong ito mula kay Secretary Remulla ay nagbibigay ng isang malinaw na larawan sa mga hamong kinakaharap ng gobyerno sa paghabol sa mga high-profile na personalidad. Isang laban na hindi lang nangyayari sa mga korte, kundi maging sa international diplomacy at ngayon sa korte ng social media.